dapat every Sunday nagiging tayo. Tama ba? Na yung isang week lumipas, yung isang week na yun, iba't iba yung mga pinagdaanan natin eh. Iba't iba yung mga ginawa natin. No po, nasa buhay natin, iba't ibang pagsubok, iba't things be to God, nalagpasan natin. No po, na sa biyaya ng Panginoon, ito po yung ating napagtagumpayan. Pwede bang hinaan ng konti? Kasi nagsusukti. No po, kaya sa buhay natin, patuloy natin ang ating paglilingkod. Napakalaming natin kailangan ipasalamat sa Diyos eh. No po, sapagkat sa bawat umaga, bawat araw na lumilipas, yun ang dahilan bakit ka dapat pumupunta ng simbahan. Yun ang dahilan bakit ikaw dapat ay talagang naglalaan ng oras. Hindi lang yung mga tumatanda, maging ang mga kabataan. Na po, sapagkat maraming mga kabataan, nasaan sila? Doon sa maling lugar. Pero ito ang tamang lugar. Kaya sa oras ko ito mga kapatid, gusto kong pag-alalan po natin si Moses. Kilala niyo po ba si Moses? Di ba si Moses, mga kapatid, isa siyang pinakasikat sa Bible. Na po, sapagkat siya nagsulat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Na po, si Moses, mga kapatid, bata pa lamang siya, pinili na siya ng Panginoon. Na po, na manguna sa bansang Israel. Isinit, bata pa lang si Moses, mga kapatid. Di ba? Kwento ko lamang po para maunawaan yun, no? Nung time na si Joseph, na po, na siya'y naging governor, lahat ng mga Israelites nakapunta sa Egypt kasi may position po si Joseph. Pero dumating yung time, namatay si Joseph. Dumating yung time, napakadami na ng mga Israelites, nandun sila, mga kapatid, sa Egypt, at dumating po yung punto na yung pinaka-leader nila, yung Pharaoh, hindi na nila kilala si Joseph. Anong ginawa? Yung mga Israelites, yung mga bayan ng Diyos, tao ng Diyos, naging alipin. No po, ang ginawa ngayon, buwan ng batas, lahat ng lalaki na sinisilang, papatayin. Ang ititira, babae. No po, so ngayon, pinanganak si Moses, yung time na yun, na ginawa yung batas. So ano nangyari mga kapatid? Pinanganak siya, pero meron siyang nanay. Yung nanay po ni Moses ay si Jochebed. Anong ginawa niya? Ayaw niyang mamatay yung kanyang anak. Eh, anong ginawa niya? Pinaanod niya sa ilog. Saan niya pinaanod? Doon kung saan naliligo yung anak ng Pharaoh. Na po yung prinsesa. Na po kasi nga pinapatay. Nilagay siya doon sa papyrus basket. Sa basket. Tapos pinanganod doon. Tapos may kapatid si Moses ang pangalan ni Miriam. Nang sabi ng mama niya, "Oh Miriam, bantayan mo yung kapatid mo." No? Na yun nga, makapunta siya doon sa kung saan naliligo yung princess, yung anak ni Pharaoh. So ano nangyari? Ando si Miriam, pinanganod yung bata, tapos umiyak. No po, narinig kayo ng prinsesa. Tapos ano ginawa? Ginawa niya ngayong anak. Kasi nakita si Moses, napaka-isik, napaka-ganda ng itsura eh. No po? So ngayon siguro, Hebrew man. Mga Israelites to. Oo, nagkaroon ng batas. Sabi ng mga alipin, napapatay lahat ng mga panganay na lalaki. Sabi ng prinsesa, ay, nakakaawa naman ang batang ito. Sige, ko na lang. Aampunin ko na lang. So ano nangyari? Yung prinsesa, inampun niya si Moses. Tapos dumating yung time, nagpahanap ngayon kung sino mag-aalaga. Eh nandun si Miriam. Sagot si Miriam, ay meron po kong kilala na pwede mag-alaga. Sino mag-aalaga? Yung mama talaga ni Moses na si Jochebed. Na po. So dumating yung time, lumaki na si Moses. Lumaki na siya. Tapos nandun po mga kapatid, naging siyang sabi natin, nag-aral siya, meron siyang karangyaan, meron siya ng mga pera, sapagkat nga nandun siya sa poder ng prinsesa. No po? Pero dumating po yung punto mga kapatid, dahil nakita niya yung pagmamalupit ng mga Egyptians sa mga Israelites, pinagpapalo, ginawang alipin. Di ba? At dumating po yung punto, no po, dahil naawa si Moses, doon sa isang Israelites na pinapalo, ano ginawa niya? No po? Sinaway niya yung Egyptian soldier eh. Di ba? Tapos sa kanyang pagkasaway, napatay niya. Di ba? Tapos, tinabunan niya ng buhangin. No po? Tapos, natakot ngayon siya. Anong ginawa? Nagpakalayo-layo ngayon siya. Kasi bakit? Si Moses, naramdaman niya na kailangan niyang protektahan ang mga bansa, ang tao ng Diyos, mga Israelites. No po? Ano pa nangyari mga kapatid? Pumunta po siya doon sa ilang. Ngayon, pinaghanap si Moses. No po? Pinaghanap siya. Tapos ano po nangyari mga kapatid? Dito nakita ni Moses na mga kapatid na meron palang plano ng Diyos. Na sa kanyang buhay, nasabi ng Panginoon, pinili siya ng Panginoon para siya ang manguna sa bansang Israelites. Di ba nga, ang Panginoon, kinausap niya, nandoon siya sa bundok. Di ba? Merong nasusunod na kahoy, yung puno.
yung burning bush. Di ba? Nakita niya nandun gabi. Tapos may nakita sa liwanag. Tapos nung lumapit si Moses, mga kapatid, sa verse number, kung babasahin natin sa verse number 3, ang sabi doon, may nakita siya isang punong kahoy na umaapoy. Umaapoy siya, pero hindi na ubos. So ano nangyari? Lumalapit ngayon si Moses doon. Mga kapatid, dito sa, sige nga sis, buksan mo ha. Exodus chapter 3 and verse number 5. No? Nasabi ng mga kapatid, lumalapit ngayon si Moses. Doon, mga kapatid, no? Sabi niya, and he said, draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for thy place whereon thou standest is holy ground. Dumating po yung punto, mga kapatid, si Moses papalapit, nakita niya. No po, so ngayon, may nagsalita. Sino ang salita ang? Panginoon. Kasi sinabi ng Panginoon, Moses, alisin mo muna ang iyong tsinelas o sapatos. Sapagkat ang iyong inaapakan, tinatayuan, ay isang banal na lupa. Bakit? Kasi nandoon yung presensya ng Panginoon. From there, mga kapatid, kinausap siya ng Diyos. Nang sabi ng Panginoon, mga kapatid, nire-require ka ng Panginoon, no? Nire-require kita na ikaw ang manguna. Ikaw ang magpapalaya sa pagkaalipin sa bansang Israel. Anong sagot ni Moses? Panginoon, ito na po yung account. Panginoon, baka hindi sila maniwala sa akin. Panginoon, baka hindi nila ako paniwalaan. Sabi sa verse chapter 4, dito na po tayo, punta na tayo sa chapter 4. Ito na po yung pinaka-verse natin. Chapter 4, verse 1. Ang sabi dyan, mga kapatid, and Moses answered and said, but behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice, for they will say, the Lord hath not appeared unto thee. Panginoon, sabi ni Moses, paano sila maniniwala sa akin? Baka di nila ako paniniwalaan. Kasi baka ano yung patunay na ikaw ay nagpakita sa akin? So, ano sinabi ng Panginoon sa verse number 2? Ito po yung pinaka-verse natin, verse number 2. Ang sabi sa verse number 2, and the Lord said unto him, what is that in thine hand? Ano ang nasa kamay mo? Sabi ng Panginoon kay Moses, nagdahilan si Moses, sabi niya, Panginoon, baka hindi nila sila makinig. Lord, marami akong excuse. Yung pananalita ko, hindi diretso. Alam niyo ba yung pananalita ni Moses? Nung ulol siya, pautal-utal, yung gano'n, hindi diretso. Pero sabi niya, hindi. Ang sabi ng Panginoon, Moses, ano ba ang nasa kamay mo? Ang message ko natin sa oras ito, mga kapatid, what is in thine hand? Ano ang meron ka? Ano ang nasa kamay mo? Ano sabi niya, mga kapatid? Sabi ni Moses, Panginoon, meron ako. Ano meron si Moses? Meron siya tungkod. Diba? Kapag ikaw ay naglalakbay, meron na tayong tungkod eh. Tama? Yung tungkod, alam niyo mo ba, sa ilang, sa pag naglalakbay ka, mahalaga. Kasi ito ang pangalo mo. Ito ang panlaban mo. Ito rin yung pangalo mo sa pangakyatan. Ito rin yung pangalo mo pagtusok mo sa mga inahapakan. No po? Kung nandun ka pa ba sa tamang lugar. O, kung ibig sabihin mahalaga ang tungkod. So, kaya sabi ni Moses, Panginoon, meron ako dito tungkod. Ano sagot ng Panginoon? Sa verse number 3. Sabi sa verse number 3. Sige nga, masahin nyo ha. Ready to begin? Yun po mga kapatid. Sabi ng Panginoon, cast it on the ground. Moses, bitawan mo. Yun nasa kamay mo at iagis mo. Na po, ano nangyari? Naging ahas. Bakit naging ahas mga kapatid? Pastor, bakit ahas? Ang dami ng mga hayop at ahas. Kasi alam niyo ba, yung mga priest ni Pharaoh, yung pinapakita nila may kapangyarihan sila, alin patunay, meron din sila tungkod. Tapos ahas din sa kanila. Yan lang, pinakita ng Panginoon, iba yung tungkod ni Moses. Diba? Di ba nga naglaban sila? Tama? Iniagis. Yung mga priest, meron silang tungkod, iniagis nila. Bilang patunay na sila, ay meron Diyos. No po, iniagis nila. No po, dalawa. O, si Moses, ang ginawa niya? Iniagis niya rin. Diba? Ano nangyari? Naglaban. Yung dalawa, nakain doon sa tungkod ni Moses. Anong ibig sabihin? Mas dakila ang Panginoon ni Moses. But could you imagine mga kapatid, ang gusto kong emphasize dito, minsan sa buhay natin tayo nagtatanong, pakikinggan kaya ako ng Panginoon? Tatanggapin kaya ng Diyos ang aking paglapit? Tatanggapin kaya ng Panginoon ang aking pagsamba? Alam niyo ba ang Diyos, nag-aanap siya ng taong kanyang gagamitin? Kagaya po si Moses, hinanap siya ng Panginoon, may plano ang Panginoon sa kanyang buhay na siya ang magiging instrumento para mapalaya yung
bansang Israel sa pagka-alipin. Minsan ang tao, dami yung dahilan. Sabi ng tao, ang hirap naman maglingkod sa Diyos. Ang hirap naman na magsimba. Ay, hindi ako qualified. Minsan, di ba yung tao sinasabi niya, ay, dapat ba akong pumunta? Ang dami kong kasalanan eh. Maraming mga tao, mga kapatid, ayaw pumunta sa simbahan. Bakit? Akala nila hindi sila qualified. Akala nila mahirap. No, po, pero sabi ng Diyos, hey! Ang sabi lang ng Panginoon, ang kailangan mo lang gawin, lumapit sumunod sa Diyos. At ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, ang kailangan mong gawin sa iyong buhay, tingnan mo ano ang iyong pwedeng gawin para sa Diyos. Alam niyo po ba, mga kapatid, ang nais ng Panginoon, makita ng bawat isa, na meron tayong dapat gawin para sa Panginoon. Amen po ba? Minsan maraming tao gusto nila natutulog. Minsan maraming tao gusto nila nandun sa pasyalan. Minsan natin yung mga tao, mga kapatid, gusto nila yung bang, para bang sinusubuan na lang sila. Parang isang bata. Alam niyo yung bata? Diba? Pagpapakainin mo yung bata, ano gagawin niya? Mama, food. Diba? Nakatanya na, diba? Sabi naman ng mama, ito na, Big Ma, diba? Pero di ba karami ng mga tao gusto nila ganun? Yung mga gusto nila susubo na lang, yung pagkain. Ayaw paghirapan, ayaw magtrabaho, ayaw gamitin kung ano ang meron, siya kakayanan. Tama ba? Maraming tao ang gusto nila, Pastor, napakaganda ng buhay, yung sustentado ka na lang. Diba? Ito yung mahirap eh. Bisa may mga kamag-anak tayo nasa abroad. Alam mo yung nag-abroad, mahirap. Nag-abroad, mahirap. Nagtatrabaho sila. Alam mo ba trabaho nila? Hindi lang isa, dalawa. Para lamang may pera maipadala. Tapos naman yung nasa Pilipinas, tumatanggap ng pera ngayon, anong ginagawa niya? Sarap! Buhay. May sustento naman. Kung na magtrabaho, meron naman nagpapadala sa ibang bansa. Di ba? Ito nakakalungkot. Yung sa ibang bansa, trabaho ng trabaho. Yung nasa Pilipinas, dahil nakita niya, meron sa sustento, 10,000 a month. Hindi na magtatrabaho ka ba? Huwag na! Tulong-tulong na lang ako! Kain-kain na lang ako! Tuod-tuod na lang! Anong nangyari? Umasa siya. Pero meron siyang kakayanan. Nag-aral. Minsan may mga nag-aral eh. May trabaho, iniwan niyang trabaho. Bakit? Kasi nga, nakita nila, may suporto na. Hindi na nila. Ang tanong, hanggang ba nagpapadala yung ibang bansa? Tingin nyo. Hindi nakakalungkot eh. Maling kaisipan ng tao. Na ano? Yun nga, naghihintay na lang. Para ano? Isubo yung pagkain sa kanya. Hindi po. Nais ng Diyos tayong magising sa katotohanan. Meron tayong kakailan. Meron tayong lakas. Meron tayong mga abilidad. Meron tayong kayang gawin. Tama po ba? Meron ba kayong kayang gawin? Di ba patay lang yung magagawa? Patay lang ang walang magagawa. Minsan ang tao sinasabi ng Panginoon, maglingkod ka, magbigay ka, umawit ka, gumawa ka ng mga bagay-bagay. Sabi ng tao, Pastor, ako po biyasa. Pastor, ako po agyo. Pastor, kakarag ko po. Pastor, ala po. Nakakalungkot mga kapatid, kasi sabi ng salita ng Panginoon, kami po bilang lingkod ng Panginoon, ano po ang aming goal? I-challenge kayo na meron kayong kayang gawin. Na kaya ninyo. Bakit? Kasi andyan ang Diyos. Na pwedeng magkaloob, pwedeng mabago ang inyong buhay, pwedeng umangat ang inyong buhay, pwedeng umayos. Ang kailangan lang natin gawin, makita natin ang sarili. Ang sabi ng Diyos, ano ba ang nasa kamay mo? Alam niyo ba ang nais ng Diyos? Bisan maraming tao hindi makasunod sa Diyos. Bakit? Kasi kung alam niyo ba yung nasa kamay niya, ayaw bitawan. Tingnan niyo po, ano yung pinagawa ng Panginoon kay Moses? Ang sabi niya dito mga kapatid, empty your hand. Kahit lang ating message, what is in thy hand? Ang gusto ng Panginoon, unang punto, empty your hand. Alisin mo yung nasa kamay mo. Minsan kasi, ang tao hindi makapagtrabaho. Kasi bakit? Yung kamay, ang dami niyang hawak eh. Pwede ka ba makapaggawa na maraming hawak? Di ba hindi? Ang hirap. So sabi ng Diyos mga kapatid, hey! Makita mo na meron kang kailangan, bitawan. Diba? Meron kang kailangan alisin. Meron kang kailangan baguhin. Nang sabi ng Diyos, minsan ng tao, pilit niya itong inahawakan, mali sa buhay. Kasalanan, maling prinsipyo, maling gawain, na pilit niyang inahawakan. Nang sabi ng Diyos, ito ngay like sinasabi. Alam niyo po ba ang kasalanan? Parang basura eh. Mabaho. Ang kasalanan parang basura, nakadiri. Tama po ba?
Ang kasalanan parang basura na pwede mangamoy. Tama ba? Kaya nga sabi ng Diyos, hey, gusto kitang gamitin. Gusto kong makita mo na meron akong magagawa sa iyong buhay. Kaya lang, nais ng Diyos, bitawan mo muna yung mga bagay na hindi tama sa buhay mo. Alisin. Diba? Minsan sasabihin ng tao, ay, pastor, ako may yata alam ko yun. Hindi ko yata matatanggal mo, pastor, ang hirap. Hindi. Kapag makikinig ka ng salita ng Diyos, matatanggal mo yan. Papakinggan mo ang nais ng Diyos sa iyong buhay, magbabago ang iyong isipan, magbabago ang iyong gawain. Naku, kaya pansinin niyo po mga kapatid, bilang mga mananampalataya, pansinin niyo po, lalo po sa aming mga bisita, alam niyo ba dati, yung mga pananamit namin, hindi naman ganito eh. Di ba? Mga batoy din, mga pangit. Sa paningin ng mundo, maganda. Pero sa paningin ng Diyos, hindi maganda. Di ba? Kabastos-bastos. Diba? Yung mga men, kapag nagbihis, lupang pag-tripod. Diba? Kasi bakit? Lupang sanggan. Diba? Lupang I don't know. Pero, papalakpakan ka ng mundo, sasabihin, ay, Japorks! Diba dati yung mga damit ng mga men? Ito, mga panahon nila Tatay Ero, Tatay Harto. Diba? Yung mga damit, malalaki. Diba? Hanggang dito. Diba? Yung mga, geng-geng, geng-geng, diba? Diba? Ha? Kapala mo maka-anger mo, yung bago, kaya gini. Tapos yung short na, nakalwalos. Diba? Diba? Tapos sumakadya ka, diba? Yo, yo, yo. Diba? Can you imagine? Feeling na, nakapormo. Pero nilawet malamo hanger yan. Diba? Pero dati hindi naman nababago yun eh. Diba? Pero, nagbago. Bakit nagbago? Kasi nga, nakinig na salita ng Diyos. Kasi nga, naglingkod. Naging maayos. Tama po ba mga men? Naging maayos ba? Ganun din po mga ladies. Nais ng Diyos, ayusin ang ating mga buhay. Kaya sabi ng Panginoon, meron kang kailangan alisin. Meron kang kailangan tanggalin. Mga pangit na pag-uugali. Pangit na pananalita. Pangit na gawain. Ayun nga eh. Sabi ng Panginoon, anong gusto mo? Magmukha kang pangit? Pastor, bakit pangit? Nakasakit niya man namin, Pastor. Pangit po ba mo? Ay, maging matsura ka. Kailan ang digawan mo? Ngayon ba? Kaya nga pangit na pananalita. Pangit na kaisipan. Pangit na gawain. Eh ngayon, ginagawa mo lahat yan. Kaya ka mukha kang pangit. Di ba? Pero kung tatanggalin mo mga pangit na pag-ugali, pangit na pananalita, pangit na kaisipan, anong mangyayari? Gaganda ang mukha mo. Gaganda ang pananalita mo. Di ba? Kasi may mga tao yung pananalita nila, yung parang hindi siya pasiyak, walang mura. Maswerte mo naman. Di ba? Oh, dati alam niyo mga kapatid, yung mga buhay natin, ganun eh. Pero alam niyo ba, little by little, makukonsensya ka eh. Ay, bawal pala yun. Ay, mamarating ako ng Panginoon. Ay, mamarating tayo ng pastor. Di ba? Kaya ano mangyayari? Mag-aayos ka ngayon. Bakit? Kasi nga ikaw ay nakakapakinig na salita ng nais ng Diyos na ayusin ang iyong buhay. Kaya sabi ng Panginoon, hey, bitawan mo yan. Diba? Kaya sabi ng ating pinag-aaralan mga kapatid, empty your hand. At anong ginawa ni Moses? Binitawan niya. Inuulit ko mga kapatid yung rad, yung tungkod, mahalaga kay Moses. Pag naglalakad, buhay nila eh, hindi na kailangan may tungkod na eh. Minsan kailangan tatlo na yung paa eh. Diba? Kasi bakit? Kailangan kasi yung tungkod mga kapatid, para siyang resting place eh. Diba? Kapag nakahawak ka sa tungkod, pwede ka magpahinga. Tama ba? Narasa niyo ba yan? Sino na tutungkod dito? Kapag umakit sa bundok eh. Nag-ano na kayo? Nag-mountain trekking na kayo? Diba? Kapag sa bundok mga kapatid, nag-umakit ka, kailangan mo ng tungkod eh. Kasi pag sa'yo mo ka kaya bundok, makasuwa. Diba? So ngayon yung tungkod, ito yung ano? Ito yung pang-survive. Diba? Narasa niyo ba mamundok? Kasi mamundok, bundok tayo. Gusto niyo? Oo. Diba? Akit natin yung Mount Everest. Diba? Everest kasi walang hindi ka magpapahinga doon eh. Diba? Oh, kailangan ng tungkod. Alam niyo ba yung tungkod? Napakaganda ng English nun eh. Alam niyo ba kung ano yung English nun? Trekking pole. Hira, social. Trekking pole daw kasi kapag mamumuntok ka, tawag doon trekking. Diba? Yung tungkod, pole na tawag. Kaya trekking pole. Nako, so balik po tayo mga kapatid. Ang gusto kong emphasize po dito. Minsan sa buhay po natin, meron gusto yung pabitaw ng Diyos.
na pinakamamahal mo. Precious sa'yo. Na minsan ayaw natin bitawan. Yung bang minsan sa buhay natin, may nire-require ng Diyos, nasabi ng friend, hey, gusto kitang gamitin. Kagaya po dito mga kapatid sa ating nalalapit na church anniversary. Malapit na po ang church anniversary natin, amen? Kailan po kasi church anniversary natin? Yung mga nanay nakatayo na kanina, pira, practice sa'yo. Di ba? Imagine na lang, si John 12, ganun din ang tatayo ninyo. Kaso mas maraming tao. Di ba? Pero tatayo tayo, bakit? Kasi kailangan tayong gamitin na Panginoon. Nako, kaya sabi ng Diyos, hey, may meron ka kailangan bitawan. Bitawan mo muna yung, ay, makarin niya, Pastor. Puto si Pendeo kung yato. Ha? Mga kapatid, alay sa Diyos, magpagamit ka, bawit ka. Alisin mo muna ang kahiyan. Minsan makakalungkot, kapag siya kalungkot, ala kang marinig. Pero karas kayo kasanting, doon sa paglilingkod sa Diyos, yung tao na iya. Eh, gusto ka, nahiya ako. Pero kung nga kasalubong mo yan, sugat ang kasalanan, ah! Wala yung marinig. Yung nakakalungkot eh. Minsan ang tao pagdating sa mali, walang nila. Pero pagdating sa Diyos, napakipot siya pa, malapitan niya pa. Ganyan na! Diba? Yung bang kailangan natin gawin? Bitawan natin. Yung kahihiyan natin, yung nahihiya tayo, yung ayaw natin magpagamit, yung pa-KJ natin, gagawin na natin. Sumunod na tayo sa kagustuhan ng Diyos. Amen? Nice ng Diyos na kayo magamit. Kaya kayo mga nanay, napakagandang tingnan, aawit lahat kayo dito. Diba? Ibibigay niyo yung best nyo. Napakaganda naman yung awitin. O Pilipino, mahal ka ng Diyos. Diba? Meron tayong bisita, Koreano. Diba? Hindi sila mahal ng Diyos. O Pilipino eh, mahal ka ng Diyos eh. Diba? But could you imagine na sabi ng Diyos, meron bang kailangan bitawan? Ano bang kailangan natin bitawan mga kapatid? Para tayo magamit ng Diyos. Ang nais kasi ng Panginoon, gumawa tayo ayon sa ating kakayanan. Alam niyo ba, minsan ng tao nag-iisip siya, Pastor, wala naman akong ganito. Alam niyo ba ang Diyos, hindi siya nag-aanap ng wala ka? Ewan mo ba? Hindi nag-aanap ang Diyos ng wala ka. Anong tinigil ng Diyos? Kung ano ang meron ka. Kasi bakit? Doon aasa ang Diyos. Bakit? Kasi binigyan ka niya. Alam niyo ba lahat na meron tayo ay galing sa Diyos? Hindi sa iyo. Pinadaan lang ng Panginoon. Ngayon mga kapatid, sabi ng Panginoon, nag-expect siya doon sa bagay na binigay niya sa iyo. Kaya ano kailangan mong gawin? Gamitin mo yan para sa Panginoon. Diba? Huwag natin mga kapatid, patuloy na maging ganito. Diba? Kapag ganito tayo, anong tendency pag ganito ka? Ha? Manuntok pa. Anong tendency pag ganito ka? Diba? May nagsabi. Anong tendency pag ganito ka? Maraming natatapon. Alam niyo ba yung tendency pag ganito ka? Wala kang matatanggap. Pwede ka ba matanggap na nakaganito ka? Ha? Malalagyan mo ba yung ganito? Kaya sabi ng Diyos, hey, meron ka kailangan, bitawan. Diba? Kasi bakit? Kapag binitawan mo yan, ano mangyari? Pupunuan ka ng Panginoon. Diba? Yung pag-willing kang magtiwala sa Diyos, si Moses, nagtiwala siya. Sabi niya, Panginoon, ano ba? Hindi ako kaya. Nahiya ako. At ako, ito nga po, nag-excuse siya. Alam niyo ba si Moses, ilang beses siya nag-excuse? 3 beses. Iba na lang, Panginoon, huwag na ako. Sabi niya, sige. Ako yung magiging ano mo. Ako yung backer mo, sabi ng Diyos. Sige, ikaw para lang magsalita. Meron kang kapatid si Aaron. Siya magsasalita para sa iyo. Ano kailangan mo lang gawin? Sundin ang kagustuhan ko sa iyong buhay. Kaya ang ginawa ni Moses, binitawan niya yung tungkod. Nung binitawan niya yung tungkod, mga kapatid, nahawak niya, ano nangyari? Ano nangyari? Yung binitawan, yung nasa kamay niya, ano nangyari? Pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Tungkod lang yun eh. Nag-ibangin nyo. Tawag. Ano nyo ba yung tungkod na yun, mga kapatid? Sabi po na second point natin, and sabi po dito, empty your hand. The second point and the last point, mga kapatid, is enjoy God's hand. Meron kang kailangan bitawan. Pag binitawan mo yan, mga kapatid, makikita mo yung kamay ng Diyos. Makikita mo ang kapangyarihan ng Panginoon sa iyong buhay. Kaya tignan niyo po si Moses, mga kapatid, sa pamagitan ng tungkod, ano nangyari?
Nung tinataas niya yung tungkod, anong nangyari? Nananalo sila. Di ba? Meron silang kalaban, mga Jebusites, mga Amorites, kalaban nila, nakatayo. Kapag nakataas, nananalo. Kapag bumaba, natatalo. Di ba? Naalala niyo ba yung pinost ko, mga taga-Maliwalo, sa picture? Di ba si Moses, nakataas yung kamay niya? Tapos may kabilaan dito, may umahawak eh. Tama ba? Inahawakan yung kamay. Bakit? Kasi po yun ang mga sumusuporta sa gawain ng Diyos. Alam niyo po ba tayo bilang mga tinawag ng Panginoon tayo, pinagkasama-sama ng Diyos, ang nais ng Panginoon, sama-sama tayo na itaas ang pangalan ng Diyos. Alam niyo ba sa simbahan? Sa simbahan po natin, ilan po yung pastor sa simbahan? Ha? Ilan yung pastor sa simbahan? Sa simbahan po ninyo, sino yung pastor niyo? Kung hindi nila alam, walang sagot. Sino yung pastor niyo dito? Pastor Paul. Si Emerson, hindi pastor dito yan. Impostor. Si RJ, hindi rin pastor dito yan. Impostor din. Di ba? Kasi sa simbahan isa lang ang pastor. Tingnan niyo mga kapatid. Meron si Moses nandun eh. Meron ngayon siyang kasama. Yung tungkod, si Moses po kasi matanda na. Dahil matagal nang tinataas yung kamay, yung tungkod mga kapatid nangawin. Ano po yung kaisipan ni Aaron at saka ni Hur? Ano ginawa nila? Hinawakan lang nila yung kamay. Hindi nila inagaw yung tungkod. Hindi nila inagaw yung tungkod. Bakit? Kasi isa lang yung Moses. Isa lang yung leader. Isa lang ang pastor. Ano kailangan gawin? Tulungan ang lingkod ng Diyos. Amen ba? Alam niyo ba sa church? Kung isipin natin, yes, kaya yung pastor. Kasi dati wala naman talaga kayo eh. Tama? Nung nagsisimula kami. Pero nakayanan namin. Tama ba? Kasi bakit? Kasama namin ang Diyos. Nga lang ngayon, nandito na kayo. Anong kailangan gawin? Dapat tayo tulong-tulong. Di ba? Hindi kaya ni pastor mag-isa. Bakit? Kasi lumalawak ang gawain ng Panginoon. Di ba dumadami? Tama ba? Dumadami. Dati ilan lang yung pinupunta. Eh, napakadami na. Dati ilan lang ang sinusundo. Ngayon, marami na sinusundo. Could you imagine kung si pastor pa magsusundo? Maliwala, pagkadating dito, hilo na si pastor. Tapos magpapaawit pa si pastor. Diba? Talagang ganun-ganun ba? Tapos announcer pa si pastor. Diba? Pero bago yan, inayos muna ni pastor yung mga upuan. Naginis muna. Tapos pagkatapos, maghahatid pa. Diba? Tapos maglilipit na naman si pastor. Could you imagine? Di ba kapagod kung mag-isa lang ang gumagawa? Pwede naman mangyari rin. Kaya naman ni pastor eh. Tama ba? Kaya lang hindi mo magtatagal ang buhay ni pastor. Di ba? Kaya nga kailangan sa gawain ng Diyos, kailangan ng kasama. Kailangan ng katuwang. Kailangan ng kapartner. Kaya nga nandyan po kayo. Maraming salamat. Andyan si Brother RJ. Andyan si Brother Emerson. Andyan si Tatay Eric. Andyan ang bawat isa mga nanay. Na willing nilang ibigay yung extra kamay. Di ba? Yung extra kamay. Kasi dalawa lang kamay ni pastor eh. Tama? Pero maraming kamay ang nagpapagamit. Kaya ano nangyari? Lumalawak ang pwedeng gawin. Tama po ba? Yes. Alam niyo ba kahapon? Gani lang po ako na Malabon. Nakawin na lang paninang umaga na eh. 1 o'clock. O diba? Anong ginawa pastor? Ikaw, si pastor talaga. Panayang mamasyal. Ay, sana mamasyal na ako mo. Diba? Anong ginawa po namin? Nag-Bible study. Nag-soul winning. Nanalangin sa mga pinupuntahan. Tapos maaga pa nagising kanina. Pupunta na naman kaya ng Malabon. Di ba? Could you imagine? Bakit ganun pastor? Bakit ka busy? Bakit hindi mo sabihin, saka na lang. Kasi bakit? Gawain po ito ng Diyos. Anong kailangan natin gawin? Kapag may gawain ng Panginoon, kailangan po natin sumunod. Kaya ako po, inihinig po sa inyo ang panalangin. Pinag-pray niyo ba sa pastor? Di ba pastor na po, bakit pa po kailangan mag-pray? Sabi nga ng Panginoon, pray for one another. Ipag-pray ang bawat isa. Di ba? Ako, pinag-pray ko kayo. Di ba ang pinag-pray ko kayo, tapos kayo hindi yung pag-pray. Di ba? Kailangan po panalangin yung, gusto di ba marunong ka naman manalangin? Hindi, more prayer, more power. Di ba ba? Kaya kasabi ng Diyos, ang bawat isa ay huwag panalanginan. Napo, kaya mag-pray niyo po yung pastor niyo every time na nagta-travel. Napo, nagta-travel, layo. Napo, minsan nakakatulog na. Minsan,
kumakaliwa na yung manubela. No? Kaya pag pray nyo, sana meron ako laging kasama. Diba? Kasi kapag may kasama ako, may kausap ako. Diba? Yan siya, may kasama ko. Si Emerson dati kasama ko rin. Diba? Yan, natutulog. Hindi pala, siya pala nag-drive. Diba? Kaya pag pray natin si Brother Ardy, maging driver din. Diba? Would you imagine, hindi na-drive sa sasakyan? Si Brother Emerson, iba-iba. Hira. Would you imagine dahil tayo nagpapagamit sa Diyos? Pansinin niyo po mga kapatid. Kapag ikaw ay nagpapagamit sa Diyos, sa galing ko sa Panginoon, ipaparanas yan yung hindi mo pa naranasan. Yung mga magaganda, yung mga bisita, naranasan niyo na ba sumakay sa iba't ibang sasakyan? Di ba naranasan niyo yan nung nagsito? Tama po ba? Dahil sinasakay na lang natin mga jeep. Di ba? Tricycle. Di ba? Ba't kung di imagine ka rin? Iba-iba. Di ba? Kasi kagabi, no, sabi ni Brother Jeff, Pastor, galing talaga ng Panginoon, no? Lahat na sinasakyan mo, nabibenta. Kasi yung pinapagamit ko sa akin, yung mga hindi nabibenta. Pero kapag nagamit ko na, nabibenta. Kasi may sasakyan talaga ako eh. No? Yan, lagi nga, pinapagamit niya yung mga hindi nabibenta. Para daw maging kapag-paginabang kasi binabayaran niya yung monthly. Pero na-amaze yung kapatid natin na si Brother Jeff. Gusto na alam mo yung isang sasakyan, yung motor, nabibenta. Lahat ng mga sinakyan nyo, nabibenta lang. Imagine, yung kagandahan, nakasakay na ako doon. Hira, no? Sabi ni Sister Rosana, Pastor, patsaya ako kaya di ako kita sakyan. Makagis-gis lang. Kasi bakit? Eh, pwede mag-aircon eh. Diba? Pero sabi ng nila, Pastor, ganda ako sakyan ha? Bakit ka mag-aircon? Ha? Would you imagine, kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos, ang gusto kong yung pasay sa muli ng mga kapatid. Kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos, ipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Pangyarihan. Biyaya ng Diyos yun eh. Can you imagine? Biyaya ng Diyos. Sasabihin ba nila, mga mayayaman lang nakakasakay ng iba't ibang sasakyan? Hindi. Kayo rin, amen? Basta't kayo lang ay maglingkod sa Diyos. Napo, tingnan mo si Nanay Elisa. Di ba? Nakasakay, di ba? Pumarada sa harapan, tama ba? No, pumarada, tapos sumakay sa sasakyan, no? Akala siguro nila, hindi na. Ba't minsan iba-iba yung mga nagsusundo sa sasakyan? Siguro yung may-ari ng drug law. Di ba? Di ba? Para ba dito, pumapak yung iba't ibang sasakyan. Kala nila, no, iba yung ibang sasakyan si Pastor, makaisipin nila, sindikato. Di ba? Hindi, sabihin nyo. No, explain sa kanila, baka kasi kala nila, nagbibenta ako ng bata eh. No? Sabihin nyo, yung isang member kasi namin, may kumpanya ng sasakyan. Di ba? Kumpanya ng sasakyan. Meron ba yung isang sasakyan doon, yung Hammer? Ano yung Hammer? Yung malapad na sasakyan. Pinapagamit din sa akin yun eh. Brad, muna yan. Yung Pastor, baka gusto mo. Kaso mahal yung gas doon. Hindi ba? Pamumulubi tayo. No? So gusto ko yung pasay din mga kapatid. Yung kapag ikaw nagtiwala sa Diyos, ipapakita niya kanyang kapangyarihan. Ang nais ng Panginoon, bitawan mo. Pag binitawan mo, parang aminin ng Diyos. Amen? Hindi niyo kung yung ibig sabihin. Bakit kaya, Pastor, kailangan tayo mag-offer? Kasi yun nga yung pagtitiwala sa Diyos eh. Di ba? Alam niyo ba, lagi ko sinasabi, ang unang sinyales na ikaw ay tumitibay na sa Diyos, lumalago na sa Panginoon, kapag natuto ka naman, bigay. Kasi nga, humanly speaking, ang tao ay madamo. Gusto niya siya lang ang binibigyan. Pero kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos, sa kaunawa sa Panginoon, may isipan mo, kailangan pala ako magbigay. Kasi bakit? Ang mga offering plate, kamay ng Diyos yan. Kapag binitawag mo dyan yung pera mo, hindi mo binibigay kay Pastor. Amen ba? Sapagkat si Pastor hindi po binabayaran. Amen po ba? Naglilingkod ako sa Diyos. Baka sasabihin, Oy, Pastor ha, nagbigay ako ng tao sa dyan ha. Kala mo, sino nagbigay? Nagbigay po tayo sa Diyos. Amen ba? Diba? Nagbigay kayo sa Diyos. Offering. Ang ibig sabihin, nagtiwala kayo sa Panginoon. Nagtalim kayo sa Panginoon. No po, yung pagbibigay natin pagtatalim. Dahil nagtalim ka, nagbigay ka, meron kang anihin. Pwede ka ba pag umali na wala kang binigay? Pwede ba kumali na wala kang tinanim? Hindi. Diba? Kaya nga sabi ng Diyos mga kapatid, hey, kailangan mo bitawan. Kapag binitawan mo, minsan akala mo, last money ko na lang to. Ito na yung pinakamahalaga. Ito yung pinakakailangan ko. Pero kapag ikaw ay nagtiwala sa Diyos, sabi ng Panginoon, pag binitawan mo dyan, binigyan mo yan, at dadamihin mo sa'yo. Ibabalik ko, siksik, pikpik, tiglig at umaawa. Could you imagine? It's a matter of faith. It's a matter of trust.
Bakit kaya yung member natin sa Malabon, binibless siya ng Diyos sa tingin niyo? Bakit kaya binibless siya ng Panginoon? Ang dami na ginagastos eh. Ang dami na binibigay. Pero bakit siya binibless? Ano yung susi? Dahil nga siya ay nagpagamit. Amen po ba? Gusto niyo bang kayo ay bless din? Pagamit business. Pastor, hindi ko lang yung maribigay ko. Siya marami siya nabibigay. Hindi! Wala sa dami yun! Nandoon kung ano ang meron ka! Amen po ba? Nandoon kung anong kaya mo. Eh, pastor, siya kasi kaya niyo yun. Oo nga, kaya niyo yun. Eh, ikaw, anong kaya mo? Anong kaya mo gawin? Kaya mo magsundo? Magsundo ka para sa Diyos. Kaya mo magmotor? Mag-drive ka para sa Panginoon. Di ba? Kaya mo umawit ka para sa Panginoon. Kaya mo magluto ka para sa Diyos. Kaya mo magwalis, kaya mo maglinis. Gawin mo yan para sa Panginoon. Na po, kaya po ang challenge po mga kapatid, malapit na po ang ating church anniversary. Ano kailangan natin gawin? Sabi ng Diyos, ano ba meron sa iyo kamo? Ano ba kayo? Ano ang nasa iyo? Bitawan mo. At ang sabi ng Diyos, kapag binitawan mo yan, nagkatipatiwala ka sa Panginoon, pwede mo may enjoy ang biyaya ng Diyos. Alam niyo ba, this coming Bill 12, excited na. Excited na ba kayo? Kailangan tayo maging excited kasi bakit sa atin ito, amen ba? Kailangan tayo mag-prepare. Kaya nga nagpa-practice tayo, mag-awit tayo. Tapos yung mga ladies, mga nanay, pag-isip kung ano lulutuin. Yung bang magluluto ka ng magic, mamajik niyo yung luluto? Na ano? Kunti lang pero nadami? Hindi na ano? Yung ay konti, pero masarap? Hindi na ano? No? Kasi bakit? Kailangan eh. Tapos yung mga men, pag-aayos, mga bata, may kailangan gawin. Kaya nga dapat mga kapatid na sabi ng Panginoon, kami po, bilang lingkod ng Panginoon, huwag mo hanapin ang wala. Isa naghahanap tayo. Ay wala kasi tayo ganito, wala kasi tayo ganito, wala kasi tayo ganito. Alam niyo po ba kapag hinahanap mo yung wala? Mapapagod ka. Tama mo ba? Nasubukan niyo naman naghanap ng wala? Nakakita ba kayo? Hinahanap ko nga, wala eh. Kasi po ba? Hindi kaya naghanap. O naghanap. Ma, alam fried chicken? Ganun kong yamin nila! Kumato ka ba fried chicken? Di ba? Yung bang gano'n, di ba? Minsan nanin pingari, kadakal matulat, nakapamangking harap. Di ba? Di ba? Ganun po ang tao eh. Meron na siya nakikita. Naghahanap pa na. Di ba? Ayun ang pangyari. May stress yung nanay. Di ba? Kasabihin niya, di ba? Nagluto na ako. Yun lang yung kaya namin. Ngayon dahil may anak, nagkamato, naghahanap ng wala, napipilit tuloy yung nanay. Mangutang kay 5-6. Mangutang kay Gumbay. Mangutang doon sa tindahan. Kaso may nakasunod sa tindahan. Bawal utang ngayon, bukas na lang. Bukas na lang ako pupunta. Pagbalik na naman bukas, bawal utang, bukas na lang. Balik na bukas. Kaso nakikita niya lagi. Ano yung ibig sabihin? Huwag kang mangutang. May ibig sabihin, maging kontento ka kung ano meron na. Meron ba mga bata? Kung ano nasa habang, yun ang kainin. Huwag magalang kainin. Minsan natin na rin yung andun niya pa, hotdog. Diba? Ganon. Kaya sabi ng Diyos, mapadala sa simbahan natin, ganun din. Huwag natin hanapin ang wala. Kaya ako bilang pastor, ang dami mga member dito eh. Ang dami mga member, mga matatagal. Kaso wala sila. Anong gagawin ko? Wala sila. Saan ako mag-focus? Doon sa wala o doon sa nandyan? Doon sa nandyan. Kaya ako nandito eh. Pinakausap kayo. Nandito ba kayo? Tanungin mo kayo katalim, nandito ka ba? Kasi baka nagilip ang nag-isip yan. Diba? Diba yung mga nandito pero absent pala? Diba? Kaya sabi ng Diyos, nandito tayo. Magpagamit tayo sa Diyos. Amen ba? Kaya mamaya, pagpapractice pa tayo. Mamaya, pagpilitin pa tayo. Pagpaplanuhan natin ng maayos ang ating church anniversary. Inuulit ko, excited na ba sa ating church anniversary? Sino ipapakita natin sa ating church anniversary? Magkakaroon tayo ng mga visitor. Sabihin niyo, sino ipapakita natin? Ipakita natin si Pastor magaling. Kaya ba? Pakita natin tayo magaling. Kaya ba ipapakita natin? Sino gusto natin ipakita sa ating church anniversary? Panginoon. Amen ba? Ipapakita natin, napakagaling ng Diyos. Magaling ng Panginoon. Alam mo ba yung tema natin? Yung kinakata natin,
How marvelous are the works of the Lord. Napakamangha-mangha ang gawain ng Diyos. Ipapakita natin, biyaya ng Panginoon. Kahit kakaunti lang tayo, kahit hindi tayo mayaman, kahit hindi tayo magagaling, basta tayo nagkakaisa, nagtutulungan, gumagawa, sumusunod ayon sa kagustuhan ng Panginoon, magpapatagumpayan natin ang gawain ng Diyos. Amen ba? Sana po sa bagay po ito, kasama ko. Napakaganda, yung makita mo marami na kasama. Po, maraming salamat. Nandiyan, mga Mercado family, mga Marigayo, mga Soto family, Luso family, San Pascual, po, Nanilita, San Los Palmas, tayo lahat, di mo lang po isa. Napakaganda yung sama-sama tayo lahat. Maglilipid sa Diyos. Sila lang Ellie, para bang nakaraan, isipin nyo na lang, di ba dati ito, tambakalan ng basura. Ako ba, maraming mga damo-damo, ba't po imagine si Lola Ellie ngayon, nandito nakasama. Di ba? Dati, isa rin si Lola doon sa mga nagsaserve. Naalala mo yun na doon nagsaserve tayo ng pagkain. Di ba? Sa mga bisita. Di ba? Yung pag nagluto ka na, nagtrabaho ka na, nagbigay ka pa. Di ba? Kasi bakit? Kasi sino gagamitin? Tayo! Amen? Sino gagamitin? Kaya napakasarap yung ginagamit ka ng Panginoon. Dahil ginamit ka ng Diyos, pag uwi mo, dahil may natira. Pag uwi mo, dahil may natira, ano mangyari sa natira? Di ba? Isasaron mo. Kasi bakit? Nagpagamit ka eh. Minsan yung binigay mo, tutungpasan mo eh. Bakit? Kasi nga ikaw ay nagpagamit. Sa oras na ito, nagkaya ba tayo ni Moses? Nagpagamit sa Diyos. Alam niyo ba? Pinakita niya. Pinakasya yung tungkol. Nakadaan sila doon sa dagat, di ba? Doon sa Red Sea. Anong ginamit? Hiniwa niya yung dagat. Nakainom sila. Uhaw na uhaw sila mga kapatid. Doon sa disyerto walang tubig. Anong ginawa? Doon sa bato. Inampas niya, pinukpok niya, lumabas sa bato. Lumabas yung tubig. Diba? Bakit? Kasi siya ay nagpagamit sa Diyos. Nakita niya kapangyarihan ng Diyos. Nakita niya ng Diyos pala, ay hindi tayo papabayaan. Ewan po ba? Nakita niyo po ba yung pagkakaiba ngayon kayo nagsisimba? Ngayon kayo nalalangin? Ngayon na kayo naglilingkod sa Diyos? May pagkakaiba. Bagamat mahirap, malalagpasan. Bakit? Kasi, andiyan ang Diyos. Alam ko, may pastor ako na nananalang sa akin. May simbahan na lagi akong welcome. At may Diyos ako na pwede mabuhay na natin. Kaya sana po, mga kapatid sa buhay ko ng bawat sa kayo, dito sa mga kabataan na nandito mga men, magtiwala lang tayo sa Diyos. Kung tayo mamuhay sa patuloy na buhay, mamuhay tayo ng disente, mamuhay tayo ng ikauysan, at maglilingkod tayo ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya sa oras ko nito, yan po ang nais ko pati ng Panginoon. Dahil nahalin mo yun. Close the please. Go ahead. Close our eyes. Sa oras ko nito ang tanong ng Diyos. Nakinig ka ba? Ng aking salita. Kasi sabi ng Diyos, hindi lahat na nakaupo nakikinig. Hindi lahat na nakatingin nakikinig. Kaya ang tanong ng Diyos, ikaw, nakikinig ka ba ng aking salita? Sapagkat kung nakikinig ka lang, makikita mo, may pag-asa pagdating sa Diyos. Kung nakikinig ka lang, makikita mo, pwede palang ayusin ng Diyos ang iyong buhay. Kung nakikinig ka lang, mauunawaan mo sa iyong sarili na makakaya mong kahit anuman ang iyong pinagdadaanan. Pagsubok, kahirapan, kakulangan, karamdaman. Nang sabi ng Panginoon, pakapangyarihan ng Diyos mo. Lahat ng bagay posible sa Diyos. Ang nais ka ng Panginoon, lumapit ka na may katotohanan. Lumapit ka na may pagpapakumbaba. At isipin mo ano ang iyong pwede gawin. Nais ng Diyos na ikaw ay gamitin. Gagamitin ka para ang kanyang pangalan ay may taas. At ano, ayaw mo ba yun? Na isa ka sa gagamitin para ang pangalan ng Diyos ay may taas. Kaya sa oras na ito, malapit na po ang ating church anniversary June 12. Nawa, makita po sa bawat isa, kahit bisita ka lang, kahit bago ka lang, mag-iisa ka, mag-isama ka, tumulong ka sa
ka sa simbahan ito. Bakit? Kasi may dahilan ako. May purpose ako. Alam ko meron kang magagawa. Alam ko meron kang maitutulong. Alam ko aayusin ko yung buhay. Kaya kailangan mo lang gawin, magtiwala ka. Kaya sa oras ito, kinausap kayo ng Panginoon, bakit hindi mo lapit ka yung sarili? Diyan ka rin sober. Bitawan mo, iwanan mo ang iyong buwan. Meron kang pinagdadaanan sa buhay, ito'y pagkakataon, ilapit mo sa Diyos. Napakaganda yung mga tuhod natin, niluluhod natin sa Diyos. Ang ibig sabihin tayo nagpapakumbaka. Ang ibig sabihin ayos natin ang Panginoon sa Diyos sa ating mga buhay. Kaya tanong ng Diyos, ayaw mo bang ma-experience na kapangyarihan ng Diyos? Ang naisan ng Panginoon, pero kailangan bitawan. Pero kung kailangan alisin, alisin mo ang galit. Alisin mo ang pagkabahagi. Alisin mo ang pangit na pananalita. Alisin mo ang pangit na kaisipan. Sapagkat nasabi ng Diyos, yan ang nagpapalungkot ng iyong buhay. Yan ang nagpapangit ng iyong buhay. Nais ng Diyos na ayusin ang iyong buhay. Pero sabi ng Panginoon, bitawan mo na yan. Kapag bitawan mo yan, lalagyan kita ng kapayapaan. Lalagyan kita ng pag-ibig. Bibigyan kita ng pag-asa. Bibigyan kita ng kalakasan. Kaya sabi ng Diyos, bitawan mo ang mga bagay na meron ka. Sapagkat kapag binitawan mo, makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Ilapit mo yung nanay, ang iyong tatay, ang iyong asawa, ang iyong anak, ang iyong kapatid. Ilapit mo sa Diyos. Hingin mo sa Panginoon. May mga karagdaman sila, ilapit mo sa Diyos. May mga pinagdadaan kayo, ilapit mo sa Panginoon lahat. Sabihin natin sa Panginoon. Ama namin Diyos na dila sa lahat. Kami po o Diyos ay nagpupuli po nagpapasalamat. Sa oras po ito, napatuloy niyo po mga salita ay nahayag po sa aming panamighan. Nadalangin po namin, patuloy niyo po kumilos. Ay taas kami po mga buhay. Nakagaya po sa buhay po ng Moses, na sana po gamitin niyo po kami. Yes, Lord. Alam po namin na naghahanap kayo ng instrumento na magagamit. Na sana po isa po kami sa lahat ngayon. Na willing po kami magpasakit. Willing po kami magpangumaba. Willing po kami sumunod. Willing po namin bitawan ng mga bagay na hindi maganda sa aming mga buhay. At willing po namin ipagkatiwala lahat ng meron kami sa pagkataalam po namin. Hindi po kami lugi. Hindi po kami talo kung kami ay susunod po sa inyo. Kaya Lord, nilalapit po po Diyos, i-bless niyo po ang buhay po ng bawat isa. Mga nanay, tatay, lola, bigyan niyo po sila o Diyos ng kalakasan, kagalingan sa kanilang mga karamdaman, sa kanilang mga trabaho. Bigyan niyo po tulungan sa kanilang mga business, Lord. Palaguin niyo po yung mga walang trabaho, bigyan niyo po ang trabaho. Maliwanag po kayo sa kanilang buhay. Bigyan po Diyos, nilapit po nito, mga young people, mga kabataan, na sana po maalis po kapaglasan ng ulo. Maalis sa masamang kargada. Maalis sa masamang vision. At nawa, magpagamit po sila sa inyo pong harapan. Lord, bless you po ang church po ito. Ang aming preparation for our church anniversary this coming June 12. Nawa maging maayos, maging matagumpay sa inyo pong abagat biyaya. Tulungan niyo po ang inyo pong mga anak. Dumami pong needs para sa pagkain, para sa mga needs. Nawa mag-provide po yung lahat ito. Bless you po Diyos, ang aming pagpapractice sa mga kanta, mga pagkain na iluluto, hindi pong pangunahan, na maging organized po na, at ipapakita ko namin na ang inyong pong biyaya ay sapat sa aming pong mga buhay. Kaya Lord, binabalik po namin lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, tanging lamang po sa inyong pong pangalan. Sapagkat kami po ay nagiging instrumento lang, naging laluyo ng pagpapala. Kaya Lord, nilalapit po namin ang pasasalamat at papuri na nagdadalangin sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Amen. To God be the glory. Sige po, you may please be seated.
Practice na po tayo sa din, natin isa sa mga natin. Mga mami, mag-practice din, mga nanay, yun po yung kakantahin ninyo. Tapos po, yung susundin natin kasi po that day, sa ating church anniversary, dapat nakailin po tayo para mag-finish tayo. At maganda kasi makikita kapag kita rin natin ay magkakakulay. Ako? So, para hindi na tayo mahirapan sa ating mga susundin, no? Siguro ibalik lang natin yung ano, black and white. Black and white talaga. Yung gawin na. Kasi parang yung mga kapulat natin. Lagay na lang color. Pili na lang ng choice of color natin. Kasi matagal naman tayo ng black and white na yun. Ano? So yun po, final na. So yung sa mga ladies po, kasi yung basta yung color na damit natin is black and white. Okay ba? Pwede rin mag-pure black. Pwede rin mag-pure white. Ang pure black. Pure white, pwede rin. So nasa iyo, kasi ako, black ako lang yun. Hindi ka kailangan ng design. So ngayon po sa mga men, white. Tapos black. Okay ba? Nasa iyo, kung long sleeve, polo, o ano. Diba? Para hindi na tayo mahirapan. Tapos si Brother Emerson, gagawa na lang siya. Kung ano, sa mga ladies, siguro na black ba? O couch, o mag-iisip na lang. Para meron pang ibang design sa mga damit. Opo? Tapos sa mga men, ganun din. Sa Brother Emerson, gagawa na lang siya kung ano yung pwede gawin. Mag-isip na lang. Opo? So, yun po. Para sa ating church anniversary ay tayo lahat kita kayo dito. Kaya siya. Ilan ba, mga nanay? Sama-sama tayo, mga ladies, ha? Mga ladies? Mga men? Ito, mga pagkikitan. Sama-sama tayo sa ating church anniversary. Ako, nakita yung kaayusan, magsaserve tayo, may magsaserve na tubig, may magsaserve ng mga pika, plato, no? Kaya i-organize po natin. Ako? Sige, so ngayon tayo na dumako sa ating pagkakaloob. At bago tayo dumako sa ating pagkakaloob, yun ay tayo lahat. Birthday mo ngayon, di ba? Andre. Andre, dito nga Andre. Sakto kasi birthday na Andre. Birthday ng kapatid ko, May 19. Pawili natin si Brother Andre ng birthday song. Yun ay tayo lahat. Pagkatapos sa ating nawikan, mag-pray tayo. At mag-pray mo tayo ng ating offering. Okay natin siya, ready? Sing! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Andre. What's it? Happy birthday to you. Happy wondrous day to you. For the day of salvation, how many of you? Yan mga friend. 16 years old na si Brother Andre. Opo? So, ipag-ready natin si Brother Andre na maglingkod ng may katapangan sa Diyos. Mag-graduate na po siya ng senior. Junior. Senior high school na siya. So, sige, mag-pray natin si Brother Andre. Mag-pray ko na rin yung ating offering. Sige po, ngayon lahat, ayun po. At tayo na lang, let's pray na lang. Diyos sa gila sa lahat. At muli kami pinag-pray, nagpapasalamat sa kasiyahan na pinagkaroon niyo po sa inyong kalagitnaan. Sa araw po ito ng Diyos, kakaroon din po ni Brother Andre, hindi po si Brother Joseph, hindi po silang paunahan ng Dubayan, nagdagan po kung panibagong ko ng kanilang buhay, natin po nilalapit po Diyos, ang buhay ko ni Andre, hindi po siyang panubayan, na patuloy na mabuko kayo kanilang palataya, maiwasan ang isang gawain, isang barkada, at i-bless niyo po kanyang family. Kailangan po Diyos, ang buhay po ng bawat isa. Kami po lahat ay maglingkod na may katapatan. Bless rin po Diyos, ang aming offering this morning, ang aming tithes. Gawa ito po yung pong basbasan, maging kagamit-gamit po Diyos sa may pong malawak na gawain. Ang bawat isa ay matutong magkaloob, matutong magbilay, sapagkat ito po ang susi ng pagpapala. Sa inyo po ang papuri, sa inyo po ang pasalan. Kapitan ng langit, sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Please be seated. Tayo lang tayo. Sige, awin pa rin natin. Yung kakantay natin ito, isa rin siya sa mga kakantay natin, no? Si Jesus ang lahat sa buhay ko. Practice na natin ito ha. Awin natin na maayos. Para hindi na natin siya practice mamaya. Awin natin. Ay lahat, awin natin yan. Okay, yung song natin yan. Si Jesus ang lahat sa buhay ko. Ready, the first verse. Ready. Ang buhay
salamat na panalangin, hindi natin gagawin. Kaya pag-pray po ang ating merienda at pasasalamat po sa bawat isa. Sige po.